yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang mag-desisyon, no? Although nagpapasalamat po ako doon sa napakadaming nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inassume ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni Presidente Duterte pagdating sa ICC Matters, 2018 pa po. So hindi po ako nagsinungaling. Hindi po ako nagsinungaling, talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC Matters mula pa po noong 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni PRRD, binaliwala lahat ng sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila at sila naman po yung napakalapit kay Presidente. Need I say it? Pero I told you so. So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Now, hindi rin po automatic yan ha. Mag-iimbestiga pa ang ICC at titignan nila yung kita ni Presidente. Wala naman siyang kita, pension lang. Sabi ko nga, ang pension yan, mga 300,000 at most. In euro terms, times 7 ata ang euro, magkano lang yan. So that's basically, sabihin na natin ay 5,000, no? 5,000, o tama, 5,000 euros a month. Ano mo naman si Presidente, no? Yung kanyang pension, hahatiin pa niya sa dalawa. Dahil alam niyo naman, sinasabi niya, dalawa yung asawa niya. Tapos, kung ano yung ari-arian, ako po, I can swear, kailan ko lang po nakita ang bahay ni Presidente Duterte sa Davao. Na-guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ni Presidente Duterte. Mayor, wag ka magagalit, pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapati. Kasi yung kwarto niya, nasa second floor, meron lang revolving stairways na napakakitid, pero memoryado rin niya yun. So miski mahina na ang kanyang paglalakad ngayon, miski nakapikit, kaya niya umakyat doon dahil buong buhay niya doon siya tumira. At matapos nga yan, kinausap ko yung kasama niya ng kaalaga sa kanya, bakit naman hinahayaan ng pamilya ni Presidente na tumira sa ganito ang dating Presidente? Talagang sinabi ko yun. Ang sagot, meron ngang isang tycoon na bumisita sa kanya. Ang bilin sa kanya, bumili ka ng kahit anong bahay, akong magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil dun nga siya na pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong pigeon house. Kasi mukha talaga siyang pigeon house. Yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor. Doon lang siya. Yun lang yung yung kanyang